Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa another episode ng ating Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon naman po tayo ng isang makabuluhan at informative na talakayan kasama po ang ating guest. Walang iba po, kundi ang ating MDRRMO-OIC, ayan, Engineer Mod Ryan Miranda. Ayan, isang mapagpalang morning po sa inyo, sir. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa iyo, ma'am. Yes po. Ayan. So, kamakailan lamang, sir, ay nakatanggap po kayo ng karangalan po, no, sir? So, congratulations po. Thank you so much po. Thank you so much. Na-excite po kami na malaman, sir, kung ano nga ba yung nilalaman ng award na ito. Ayan, sir. So, kamakailan lamang po ay nakatanggap nga po kayo ng isang karangalan sa ginanap na 24th Gawad Kalasag. Ayan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kababayan kung ano ang parangal na ito at paano niyo po ito nakamit? Ayan. So, good morning po ulit sa ating lahat. So, ito pong Gawad Kalasag ay isa pong award po na binibigay po ng ating tinatawag na National Disaster Risk Reduction Management Council, na kung saan po ito ikinikilala po yun pong mga iba't ibang organisasyon. So, isa na po rito yung mga opisina po ng MDRRMO at saka yung pong MDRRMC natin. So, mapalad po tayo sapagkat ngayong taon po, for the year 2024 po ay naideklara po tayo na isa po tayong Beyond Compliant sa napaka-prestiyosong award po nito. So ito pong Beyond Compliant po, ito po yung pinakamataas na uri po ng award na meron po tayo sa Gawad Kalasag, at ito po ay nakagarner po tayo ng rating po ng 2.58 out of 3 points po. So dito po sa klase ng award po na to, tinitingnan po kung ano po na po yung level ng kahandaan po natin sa usapin pong DRRM po. So, alinsunod po dito sa tinatawag natin na Republic Act number 100121, yung Philippine DRRM Act po natin. So, medyo madugo po itong proseso na to sapagkat mahirap po ito siya. Tayo po sa Brooks Point ay ito po yung kauna-unang Beyond Compliant Award po natin. Although last year po, tayo po ay fully compliant naman. Ayan. Oh, ibig sabihin, sir, ito po yung first time, no? Yes po, ng ganong klaseng award po. Siyempre po, kasasabi niyo lang po na napakadugo po ito na proseso ng pagkamit po ng parangal na ito, no? Paano niyo po ito pinaghandaan, sir? Yes po. Ako po ay officer in charge lang po ng tanggapan ng MDRMO. So, sa loob po ng isang taon ay tinutukan po namin ito pong pagbubuo po ng mga tinatawag po natin na mode of validation po ng mga documents, sa hinihingi po ng guidelines po, ng atin pong Gawad Kalasag Award. So, mapalad po tayo sapagkat nai-comply po natin yung pong hinihinging mga requirements, na kinakailangan po para mag-consider po tayong Beyond Compliant. And sa katunayan nga po, sa buong Palawan, marami po tayong nakatanggap at ilang LGU na lang po ang hindi po nakakatanggap ng ganitong klaseng award. So, kasama na rin po dyan yung pong guidance po ng ating pong mga partner agency po, katulad po ng PDRRMO, yung iba't ibang MDRMO po natin sa iba't ibang bayan po dito sa Palawan, na sila po ang patuloy po na nag-guide sa atin sapagkat ako po naniniwala na hindi po ganun pa ka-full yung knowledge ko pagdating sa DRRM, pero nandun po yung constant na guidance po nila. Kaya po masasabi ko rin po na meron din po silang contribution po sa award po natin. Yes, sir. Kaya nabanggit niyo po kanina, sir, na napaka-prestigious nga po ng award po na ito, sir, no? So, ang pagtanggap po ng isang award ay napakalaging bagay, sir, no? Sa isang opisina tulad ng inyong opisina ng MDRRMO. Ano po ang naging impact nito o hatid nito sa inyong serbisyo sa bayan? Yes, first and foremost, siguro patunay lang po na nandoon na po yung mataas na level po ng pagiging epektibo po ng ating opisina, sa pagbibigay po ng iba't ibang serbisyo, patungkol nga po sa usapin pong DRRM or Disaster Risk Reduction and Management. So makikita naman po natin sa loob ng isang taon, napakarami po nating mga programa na nagawa at marami pa po tayong kayang gawin. So isa rin po yun sa gusto rin po namin ipakita sa bayan ng Brooks Point, na kami po sa MDR ay handa po na harapin kung ano man po yung mga posibleng problema po na kakaharapin po natin.
So naniniwala po ako doon na yung pong pagkakaroon po ng ganong award ay nagsasabi na rin po na magkakaroon po ng konting panatag na po yung mga kababayan po natin. Kasi alam po nila na yung opisina po natin ay talaga pong nagpa-function. Yes po. Ayan, sir, kami nagpapasalamat sa inyong serbisyo po sa aming bayan. Ay, sa ating bayan rather. Yan. May iba po tayo, kamakailan lamang po ay nadeklara ng pag-asa na simula na po ang La Nina at pagpapatuloy po itong hanggang March. Ano-ano po ang paghahandang ginagawa ng MDRRMO tungkol dito? Yes, oo, totoo po yan, no? Si Pag-asa po, yung ating pong official na weather office po ay nagdeklara po na nang simula na po ng La Nina itong January hanggang March. So during this period po, anticipated po natin yung mas pataas po ng level po ng rainwater, no? Sa katag-ulan po, ano? So naranasan na po natin dito sa bayan ng Brooks Point. Ito pong mga nakaraang linggo ay nakita po natin ang bigat po ng ulan. At the same time, may mga area po tayo na nabahaan po, no? Particularly po last week po, no? So bilang paghahanda po sa opisina, nandoon na po yung tinatawag nating koordinasyon, ano? So kami po sa MDR ay in-establish po natin coordination po doon sa mga partner agencies po natin na paigtingin po natin ang ating mga preparedness measures. Ganon din po yung pagpapaigting po sa barangay na gumawa na po sila ng mga hakbangin para po maiwasan po yung mabilis na pagtaas po ng tubig, lalo na po sa mga areas po na bahain, ano? So nandoon na po yung paghahanda na linisan po yung mga drainage canal. O yan. So kin-encourage po namin sila. Kami naman po sa MDR ay nakamonitor naman po doon sa mga area po na kailangan po nating linisan or i-declog. Yan po, nandyan na rin po yun siya. At syempre, nandoon na rin po yung pagiging alert po natin, no, sa kung magkakaroon naman po ng mga weather disturbances, katulad po ng pag umitim na po yung langit, sinasabihan ko na po yung mga staff namin na maging alert na po tayo. So kasi po ngayon, sa panahon po natin ngayon, hindi na po tayo natatakot sa bagyo. Natatakot na po tayo sa simpleng ulan lang. Yan. So yan po yung realidad po sa bayan ng Brooks Point po. And sir, nabanggit niyo po yung may mga lugar po tayo dito sa bayan na mga madaling bahain. Ayan sir, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kababayan kung ano po ang ibig sabihin ng mga critical area at saan po ang mga identified areas na ito sa ating Yes. bayan? Sa atin po, sa Usaping DRRM, meron po tayong tinatawag na mga hazard maps, ano? So ito po ay isang mapa na binigay po sa atin ng DNR po through po sa Geosciences and Mines Bureau po, no? So dito po nakalagay po dito sa mapa na to kung ano-anong uri po ng hazard na meron po sa isang lugar. So we have the hazard map po for flood susceptibility po map ang tawag natin, and meron po tayo sa landslide and sa storm surge. So dito po sa mapa po na to, makikita po natin kung ano pong area po sa barangay or sa bayan po natin na kino-consider po natin highly susceptible sa flood or medium susceptible sa flood or low, no? So pag sinabi po natin highly susceptibility po, mas malaki po yung chance nila na mabahaan po sila. So ito po yung kino-consider natin, yung mga low-lying areas, yun pong mga area po na malapit po sa creek, malapit po sa ilog. Ayan po sila. Sila po yung mga magkakasama. Ganun din po yung para po sa high susceptible naman po sa landslide. Ito po yung tinatawag mga areas for sitio po natin na malapit po sa bundok. So kung sa storm surge naman, ito po naman po yung area na nasa coastal areas po natin. So yun po yung guide po natin, no, sa lahat po ng mga plano po natin na ano po ba yung pwede natin gawing intervention or mga programa po sa mga areas po na yun. So kami po sa MDR ay pinapaalalahanan po namin yung mga nasa highly susceptible areas na pagka tumaas na po ang level po ng tubig at nagkaroon na po ng tinatawag natin na mga preemptive evacuation or forced evacuation, kailangan po nilang sundin si gobyerno, lalo na po si barangay, dahil nandun po nakasalalay yung kaligtasan po nila at ng kanila pong pamilya. Ayan po. Ayan, sir, so nasabi nyo na rin po yung mga yon, sir, yung mga critical malapit sa mga coastal areas. So ano po yung mga kailangang paghandaan ng mga kababayan natin na nandoon sa mga area po na iyon? So kami po, maging mapagmatsyag lang po sila, no? Lalo na po sa mga posible pong epekto ng iba't ibang uri ng sakuna nga po, ng sinasabi natin, pagbaha, pag-landslide o pagtaas po ng tubig dagat. So kami po sa MDR ay patuloy rin po nagmamonitor, ano? At the same time kami po ay naglalagay po ng mga proyekto na makakatulong po sa kanila po sa pagbibigay ng pinaka-latest information. So meron pa tayong tinatawag na mga early warning systems. Meron po tayo ngayon ng mga flood early warning system na nakalagay po sa mga highly susceptible na siya naman po ay tumutunog kapag tumaas po ang tubig, no? So ganoon din po sa mga areas po natin sa storm surge, may mga nilalagay din po tayo, pero syempre nandoon pa rin po yung
pagiging aware po natin sa paligid. So kami po sa MDR, nakaplano na po yan na magkakandak po ng mga awareness campaign, mga information drive para po ipagbigay alam sa area po na yon na ano po ba ang dapat gawin pag sakaling nakarinig po natin na tumunog itong early warning system natin. Ano po bang dapat gawin pagka tumaas po ang tubig natin dito. Talagang sabay-sabay po tayong natututo sa mga bagay na ito. Ayan, sir. So, since syempre may team po kayo na nagre-respond sa mga sakuna, sir. Sir, paano po natin napapalakas ang ating hanay ng mga responders at ano-ano po ang mga programs na naka-line up ng MDRRMO para sa taong 2025? Yes po. So, totoo po yan, ma'am, no, na meron tayong mga responders sa MDRMO. But at the same time, ito pong mga national government agencies po natin, nandyan din po sila para umalalay po sa atin. So, bilang pagpapatuloy po na palakasin po ang ating kakayahan, nandun po yung patuloy po na training na ginagawa natin. So, we have trainings po para sa mga basic life support, standard first aid training. At the same time, may mga special trainings po tayo, even though sa mga management po, yung tinatawag natin na mga incident command system. Ayan po. Tapos may mga specialist training din po tayo, katulad po ng search and rescue, water search and rescue, mountain search and rescue. Napakaraming training po yung kinakandak natin. At kung may opportunity po tayong magpadala ng mga kasamahan po natin sa MDR para po doon sa pag-attend po ng training sa iba't ibang lugar ay ginagrab po natin yung opportunity. Sa mga programa naman po na naka-align po ngayon 2025, gusto ko rin po sabihin sa lahat na ang priority po natin ay mag-establish po ng tinatawag natin na Barangay Emergency Response Team. So para silang may maliit na grupo doon sa barangay level na kung mag-a-act po sila ay parang MDR na po. No, pag kami mga konting sakuna, sila na po ang unang responde. So sa panahon po kasi ngayon si MDR po ang kalimitang tinatawagan no. So ngayon po naniniwala po kami sa council na mas kailangan po natin palakasin pa yung kakayahan po ng ating mga barangay, kaya po ang focus po ng programa po natin ngayon is sa barangay po talaga. So nagkaroon na po ng pag-uusap yung mga national government agency is bumalangkas na po kami ng isang course na kung saan po yung iba't ibang ahensya ay magiging mga facilitator po namin na magtuturo po ng kanilang kaalaman po sa amin po magiging tinatawag na Barangay Emergency Response Team na mga basic na kakayahan po na kailangan po nila. At the same time, paghahandaan na rin po namin yung pagtuturo po ng mga specialized type of training po, gagaya po ng Incident Command System, Search and Rescue po ng SAWASAR, Water Search and Rescue, and sa rope rescue din, meron na rin pong kinamit si BFP. So, more on na sa planning stage pa lang po kami. Hopefully by first week ng March, makastart po kami ng at least one batch lang po muna. So yun po. Maliban pa po doon, patuloy rin po yung aming pong pagpapalakas ng aming pong kapasidad, pagbili po ng mga rescue equipments, mga rescue vehicles. At the same time, yung mga ibang functions po ng opisina, sa mga pagpa-planning po, ay nandun pa rin po yung support natin. So patuloy pa rin po yung mga activities po na ibababa po natin sa ating pong bayan na naka-align po doon sa tinatawag natin na 4 na thematic areas. Ito pong 4 na thematic areas, dito po nakapaikot kung anong klase po ng activities po yung pwedeng gawin ni MDR. So unang-una po dyan, yung tinatawag natin na disaster prevention and mitigation. So may mga programa po tayo dyan na iniiwasan po natin yung pagkaroon po ng anumang uri ng sakuna. So pangalawa naman po sa disaster preparedness, ito po yung pagbibili po ng mga rescue equipment, pagsasagawa ng training. At the same time po, pagbili na rin po ng mga stockpiles po natin. Ayan. So sa disaster response naman po, ito po yung readiness po natin na kung saan may sakuna, meron po tayong action kaagad sa loob lang po ng ilang minuto. No? So syempre yung pagkanaguro po tayo sa sakuna, yung tinatawag natin na disaster rehabilitation and recovery, ito naman po yung mga programa na kung saan paano po makakaahon po yung mga kababayan po natin na nakaranas po na mga sakuna po na yan. So, yan po. Talagang punong-puno, sir, yung 2025 nyo, sir. Sa tingin ko, this year, again, may agawad kasag po kayo. Hopefully po, mabaho. 25th naman po yun, sir. No? Yes, So, ma'am. napakaganda po yun, sir, yung sa barangay response team nyo po. Dahil hindi naman po lahat marirespondehan ng kung MDR. Yes po. Opo, malaking tulong po Yes talaga po. sa amin yun, ma'am. Ayan, sir. So, bukas pa rin po ba ang inyong tanggapan para sa mga volunteers? At paano po makakasali rin? Yes, actually po, proud po akong sabihin na during our first year po ng trabaho ay nakapag-establish po kami ng tinatawag natin na Brooks Point Community Disaster Volunteers. So, ito po ay isang accredited na mga volunteer groups under po ng umbrella po ng
tinatawag natin na Local Disaster Risk Reduction Management Council. Sila po kasi ang inatasan ng gobyerno na panghawakan po yung usaping DRRM po natin. So, ang tanggapan po namin ng MDRMO ay only po, secretariat lang po kami. Tagasagawa lang po kami ng kanilang pong plano. So, doon po sa volunteer groups po natin, so meron na po tayong na-train na elite group naman para sa search and rescue. We have the humanitarian assistance na volunteers, pangalawang grupo po yun. Pangatlo po yung tinatawag natin yung mga junior rescuers po natin. Itong junior rescuers po ay mga bata po ito sila mula sa iba't ibang high school na kung saan po ay kinapacitate na po natin sila para sa basic life support, sa standard first aid training. At the same time po, na-activate po natin sila katulad po nung nakaraang municipal meet. Kung makikita po ninyo, malaki pong portion ng ating mga medics ay nanggaling po sa mga estudyante. So, maswerte po tayo dahil tinangkilik po ng mga schools po yung programa po natin. Siyempre, nandun na rin po yung pagkakaroon po ng ugnayan po ng opisina ng MDRMO sa mga iba't ibang volunteer groups po natin, sa mga people's organization. So, maswerte po tayo dahil meron po tayong mga pinirmahang MOA po last December po, with Mayor June, no? So, kakibat po nun, yung pong pagpartisipasyon po ng iba't ibang people's group natin. So, we have groups po ng mga people's organization, meron po tayo sa farmers, sa businessman, sa even though po yung mga vulnerable sectors natin, no? So grupo ng kababaihan, grupo po ng mga katutubo, sila po ay nag-commit na maging volunteers po namin. So isa rin po sa maging malaking project po namin is paano po namin sila i-capacitate, paano mo namin sila magagamit during the disaster response po, no? Hopefully po within this year matatapos po namin yung pag-training po sa kanila kahit po doon lang po sa orientation at magagamit po natin sila sa mga activities po natin kagaya po ng mga tree planting activities, coastal cleanup na hindi lang po yung iba't ibang ahensya kundi sila po ay kasama na rin po sa magpapatupad po ng mga programa po na yun. Sa kabuuan, sir, sa tingin nyo, ilan na po yung mga volunteers natin? Sa ngayon po kasi, initially ko lang po, yung ating elite groups po ay maliit lang, pero yung people's organization natin, medyo malaki. Siguro, more or less, nasa 500. 500 po. So, hindi pa po sila nagkita-kita, no? So, plano rin po namin within this year na mag-meet po sila lahat para at least paano magkakilala po sila. Sir, so ang dami na po pala mga volunteers. Yes po, sir. madami na po. Sa sigurado ko, sir, marami pa pong nais Yes na po, maging part. Yes po, sa mga gusto po na maging part po ng volunteers sa MDR, bukas po ang aming opisina para po tanggapin po yun yung mga applications. So, nandoon na lang rin po yung pag-update po sa page kasi ngayon po ay hinahanda po namin yung para sa next batch po ng mga volunteers po natin. But we will have po orientation po sa mga gusto pa pong sumali. Kasi in-encourage po natin yung mga kababayan po natin na magiging volunteer po ng MDR kasi may mga benefits naman po sila aside po dun sa public service naman po. Ayan po. Ayan, sir. Ito. Siguro po ay katanungan din po ito ng mga mamamayan ng Brooks Point kung ano po ang pinagkakaiba ng bagyo, shearline at monsoons. Yes po. Itong tatlo po kasi nito, tawag natin sila mga weather systems. Ano? So si bagyo po is meron pong presence ng talagang nakikita natin yung pag-ikot ng hangin. Ano? So pagsalubong na mainit at malamig na hangin. So ito pong si bagyo, siya po ay talagang bumibiyahe po, no? Parang nakikita na naglalakbay po sa iba't ibang area natin. Ano? So, hindi po laging present po si bagyo. So, depende po doon sa situation po kung gaano kalaki yung pagsalubong na mainit tsaka malamig na hangin para ma-form po si bagyo. So, si shearline naman po, ito naman po yung tinatawag doon sa areas na kung saan nagtatagpo po yung dalawang weather system po natin. Na? So, sa ano po natin, meron tayong amihan, meron tayong easterlies. Yung areas po ng pagmamerge po nila, doon po shearline yon. So, maswerte ang Palawan dahil yung shearline mismo nakatumbok mismo sa atin. Yung side na ganun. So, ano may pangatlo, ma'am? Monsoon. So, si monsoon po, iba't ibang uri po ng hangin. Yung wind flow naman po yun. So, we have amihan, we have hapapagat. So, yun po. Ayan, So, sir. ihip ng hangin lang po yun si Yes monsoon. po. Pero pare-pareho po sila nagdadala ng ulan. Depende po sa situation natin. Kasi minsan po depende po sa kung mayroon pong clump of clouds po na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility para nagpapadala po ng ulan. Ayan, salamat sir. Talagang nakakalito rin po talaga itong mga fenomeno na ito eh. Kasi minsan pag ulan, sasabi ng mga tao, ay bagyo na naman. ulan. Pero ang Ayos. totoo, dala lang siya ng shearline, ganon.
or low pressure, ganun sir, no? Ayan sir, iba na naman po tayo. In general po ba sir, masasabi po ba nating handa na ang bayan ng Brooks Point para sa mga sakuna? Well, paghahanda kasi is hindi siya yung one-time preparedness, no? So, it's a continuous process. So, every now and then, pag nakita po tayong may lapses tayo or may gap, pinupunuan po natin yun, no? So, ako naman po, with the given instance po natin dito, and for how many months po or instances na nakakapag-deploy po tayo agad ng atin pong response, and sa tingin ko naman po ay handa na rin naman tayo. No, hindi pa talaga doon sa pinaka-taas na level ng paghahanda, pero tayo pa, unti-unti naman po na umaakyat po doon. Sa tingin niyo sir, 10 out of 10? Siguro mga nasa 8. Yo. No, hindi rin po kaya namin sabihin na 10 na kami kaagad, ano? So, mga 8 siguro ganyan. Talagang safe na. Safe na. Opo, tama po yan. Ayan sir, sa usapang challenges naman po tayo at mga struggles naman. Bilang OIC po ng MDRRMO, ano po ang mga karaniwang na mga pagsubok ang inyong kinakaharap at paano nyo po ito napagtatagumpay? Well, ayun nga. So, sa opisina po namin, talagang halos araw-araw po may iba't ibang problema, ano? Pero nandun naman po yung commitment natin para resolbahan, ano? So, unang-una po dyan, yun po malaki pong presence ng mga hazards sa mga areas po natin dito sa bayan. So, unti-unti po namin tinutugunan yun, ano? Katulad po niya, makikita po natin, marami pong mga nakahambalang ng mga malalaking sanga ng puno sa kalsada. Ayan po. So, aside from that po, yung mga areas po natin na talagang madali pong malubog sa baha, ano? So, tayo naman po ay unti-unti po nating kinikure po yan, pero hindi po siya sabing parang isang snap, ayos agad. So, continuous process po siya kasi yung presence po ng iba't ibang uri ng hazards po natin ay nalagi pong nandyan. And sa buong mundo naman po, wala naman po talagang hazard-free na isang na area, no? So, tayo po ay nandoon po sa preparedness po, sa prevention, na gawin po natin yung trabaho po natin para po mabawasan, ano? So, sa side naman po ng manpower, marami naman po kami. So, naniniwala po ako na yung ibang challenges po ay kaya po namin i-overcome. Ayan sir. So, sa inyong palagay po, ano po yung pinakamasayang part or pinakamagandang part po ng inyong work or trabaho? Siyempre, nasa public service tayo. The term is sa public service. Yung pong kagalakan na meron po tayong matulungan, lalo na po, kasi karamihan po sa kliyente po ng MDR, mga distressed person po yan. May mga pinagdadaanan, ano? So makita nyo lang po yung nanay na pupunta sa opisina, nahihingi ng tulong, na makakaalis po silang opisina na nabigay nyo po ng tulong. Nandun na po yung kakalakan po sa aming puso na natulungan po namin, ano? Kasi po, sa totoo lang po, marami na po talagang mga humingi po ng tulong sa opisina. Ganun din po sa mga nirespondihan po natin, ano? So, halimbawa pa may mga na-aksidente, nakakatulong po kami para po pahabain po yung buhay nila. So, malaking privilege na po yun, no? Na may kudat na po sa puso namin na at least doon sa tungkulin po namin, meron po kami natutulungan na iba't ibang uri ng tao po. Talagang sir, So, yun yung po. commitment nyo po para sa public service is Yes po, nandoon po. matibay po, Yes no? po, kasi kami po ang sangay po ng LGU na kung saan 24/7 po ang operations namin. Oo, yes, meron naman, pero controlled naman siya kasi kumbaga naka-shift naman po yung mga tao po namin. So, we make sure po na even though sa night time is nandyan po yung team namin para mag-responde po. Ibig sabihin, sir, sakop nyo pa po ba yung mga rescue po pag sa mga vehicular Yes, accidents? meron tayong tinatawag na operation center. So we have 3 team po ang nagjo-duty po yan sa whole month. So sila po ang nag-shift po ng schedule na kung saan dapat available sila morning and also midnight. So totoo po yan na marami pong vehicular accident na kinikater po, no. In fact, for 2024, I believe around nasa 1,800 vehicular accidents po yung atin pong kinater po sa bayan po ng Brooks Point. Hindi ko sure kung kasama na doon yung ibang ambulance operations. Ano kasi hindi lang po mga hindi lang po mga vehicular accidents po yung tinatawag sa atin. Nandun po yung mga medical concerns. Katulad po na minsan hindi po makahinga o inaatake po ng sakit sa mga bahay po nila. So, kinikater din po natin yun. Ganon din po yung mga transport na mga pasyente po. Ayan. So, yan po yung mga paborito pong mga services na ina-avail po sa opisina. And sir, ngayon ko lang nalaman na pati pala yung mga ganong cases ay hinahandle po ng MDR. Yes po. Oo, kasi ano na po yan eh. Kumbaga, nakatatak na po yan pag sinabi mo MDR
sila lang po talaga yung pwedeng lapitan no, na madalian ano. Kahit naman po sino, kahit saang bayan po, pag sabi mong MDR, nandun yung sinasabing action, di ba? So yun po. Kaya akala ko hanggang mga ano lang kayo, sir, mga baha, Hindi po, hindi po. rescue. Hindi po. Bagyo. Even though mga normal operations, normal days po, nandun po yung preparedness po natin. Ayan, sir. Nasa dulo na po tayo ng ating programa. Ayan, may mga nais pa po ba kayong ibahagi sa ating mga listeners, ating mga taga-subaybay? Sa inyo na po ang pagkakataon. Yes, abangan nyo pa po yung mga iba't ibang programa po namin sa MDRMO. So, hopefully po within this year ay makapag-implement pa po kami, no? So, hopefully po makasuporta po kayo sa amin. Kahit po sa simpleng pag-share lang po ng mga post po namin kasi it's a form of public information dissemination na rin po. Ano? So, ganun din po. Gusto ko lang rin po magpasalamat sa buong tanggapan po ng MDRMO sa kanilang walang sawang suporta po para po ma-accomplish po namin yung mga amin pong mga goals po last year. So, gusto ko rin pong pasalamatan yung ating pong mayor, si Mayor Jun po, sa kanya pong walang sawang suporta. Pagkat si Mayor po ay kahit anong oras mo siya tawagan, ay lagi pong available, no? So, lalo na po doon sa mga batang nag-aabang ng suspension of class. Ayan. So, ibigay ko na rin po yung opportunity na magpaliwanag, ano. Pag sa suspension of class po kasi, although nagsususpend po tayo, pero hindi po ako may authority na mag-suspend. So, nandun pa rin po yung paggalang po natin po sa ating pamahalaang lokal sa pangunguna po ni Mayor Jun na kailangan ko pong makuha yung kanyang oo. So, every morning po, as early as 5 o'clock, 6 o'clock, nag-uusap na kami ng Mayor. Mayor, masamang panahon, ano po bang actions po natin. So, yun po, kung meron man pong delay minsan sa pag-declare po ng suspension, ay pasensya na po. Kasi pero as early as 6 o'clock, 6:30, nakaka-declare naman po kami doon. So, yun po, maraming salamat din po sa team po namin, Team MDR, sa iba't ibang divisions po namin, sa amin pong admin and training divisions, panguna po ni Sir Jeff, sapagkat tuloy po yung trainings po namin. At tuloy-tuloy ang orientations po namin, napakarami po. Ganun din po sa Research and Planning Division po, sa pangunguna naman po ni Sir Jim Jan Perez po, na kung saan sinisiguro po namin lahat po ng mga plano po ay naandyan, lahat po ng mga coordination po sa iba't ibang agency po ay nailalatag po namin. And syempre po yung aming Operations and Warning Division naman po sa pangunguna ni Sir Joey, sa buong team naman po para pag-handle po ng mga pag-execute ng mga tasks po namin, ng operations po namin. So, we have 3 divisions po kasi, in each division po talaga may kanya-kanyang trabaho po yan. So yun, maraming salamat po sa mga kasamahan ko. Sa loob ng isang taon ay marami po tayong nagawa at hingin ko pa po yung suporta po ninyo para po sa another years po na kailangan po natin i-accomplish. So, sa general public naman po, support lang po kayo sa amin at rest assured po na kami po ay gagawin po namin yung 100% po ng amin pong kakayahan. Ayan, maraming salamat din po sa inyo, sir, sa pagpapaunlak sa aming invitasyon. Despite ng inyong busy schedule, Yes. po, busy po Busy kayo, po. sir. At salamat po sa pagpunta dito, sir. Yes, Pangalawang po. beses nyo na ba, sir? Yes, pangalawa. Ayan, El Nino nung beses. una, La Nina naman ngayon. Hindi ko alam next Ulan, year El kung Nino ano yung namang nakaraan. weather disturbance na naman po ang Kaya ano nga, sir, natin. nagulat din po ako bakit January na ala ninya pa rin. Yes, kasi po ngayon climate change na. Hindi po natin parang hirap na po hulaan kung ano yung trend ng panahon po natin kasi yung dating umuulan, ngayon mainit at yung dating mainit, ngayon pong umuulan. So, totoo po may climate change po talaga. Ang dapat pong gawin ng ating mga kababayan ay maghanda po. Yes, maghanda po talaga yan. So, yun po. Ayan, sir, nagpapasalamat po kami ulit at saludo po kami sa inyong Thank you serbisyo. so much po. Thank Dahil you so ngayon ko much. lang po talaga nalaman na pati yung mga ganong cases ay nire-respondehan nyo rin po. Ayan, congratulations po ulit Thank you so sa much inyong po. award, sir. Yes, Nawa, hindi lang ito yung unang award nyo, sir. Yes na po, sana matanggap niyo po. magtuloy-tuloy pa po. Ayan, talagang ito po yung nagpapatunay ng isang mabuti at matibay na public service po, lalong-lalo na ng disaster risk reduction management. Yes, Ayan, ma'am. thank you, sir. Thank you God po. bless Thank you so much po. Bye-bye. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.